Good morning guys, dito ngayon sa Baguio. So ngayon ay 4 o'clock na, kakarating lang namin galing ng Cubao. Nagbas kami from Cubao to Baguio. So ngayon lamig ang temperature. Ano tayo ron? Lakad na lang tayo. Yan, ang temperature 15 degrees Celsius. So yan, sama ko ngayon sila Andy, si Angel at si Ray. So ang ruta namin ngayon ay Sagada. Lamig! Grabe, lamig dito guys. Yan guys, after namin magkape doon kanina sa Dunkin Donuts, malapit doon sa Victory Liner, ito, pumapadyak na kami. So, unang destinasyon namin, La Trinidad. So ngayon, ang temperature ngayon nasa 15 degrees Celsius. So, ang lamig. Naalala ka namin baka mawala ka Good morning. You know, nakakailang siko na tayong ganyan mga biglang ahon. One lane. Ano kaya ma? Sunod ako sa'yo. Yan guys, nandito na kami sa Halsema Highway, no? Ito yung dire-diretso na hanggang Sagada na to. So ayun, may liwanag na rin. Sa kabila pa niyan, pupuntahan namin Sagada. Guys, mapadya kami papunta ng Atok. So ngayon ay 6:15 AM. Ang temperature 16 degrees. Ano? So kanina nakita ko sa sign, yung Atok nasa 33 kilometers pa simula ngayon. Yan guys, yung Sagada, yung pupuntahan namin, papadyakan namin ng 2 araw. So midway, magpapahinga kami, matutulog. And guys, dito kami sa boundary na ng Atok, no? 7 AM na. So dito muna kami mag-aalmusal. Guys,
A few moments later. Kain na kami. So, ito, papadyak na ulit kami. Next destination namin yung highest point. So, 18 kilometers yun simula rito. So, tara. Guys, 9 o'clock na, no? Dito pa rin kami sa Atok. So, makaka 30 kilometers na kami from Victory Liner, yung terminal ng Victory Liner. Elevation ngayon nasa 1,677 meters above sea level. Puro ahon. Lusong na naman. Tapos ahon ulit. Sayang yung inahon natin. Guys, time check 10:45 na. So, dun pa kami pupunta. Yung Atok proper, mga 2 kilometers pa daw. Yun o. Dali. Yan guys, so 11:42 na, narating na namin yung highest point dito sa Atok. Tama-tama, lunch na rin. So dito kami kakain muna. Highest Point Cafe and Restaurant. Yan guys, ito, next time. Ito ang plastic ng Sagada Rice. Si Ray,
Kuya Angel 1, Kuya Angel 2, si Andy. Ang dami namin Angel. May dalawa kayo kasama Angel din. na ako. Angel na eh. Hindi ko alam kung suswertein kami o malasing kami. Very safe. A few moments later. Yan guys, tapos na kaming kumain pero hindi pa kami makapadyak. Alam niyo kung bakit? Kasi yan inabot kami ng ulan dito sa may atok. Yan, so nagpapatila kami ng ulan kasi malamig pagka nabasa kami. Sobrang lamig. A few moments later. Guys, after 1.5 hours ng paghihintay, yan, bumila yung ulan. So, start ulit kami pumadyak. Let's go. Okay, let's go. Pagka may masisilungan, hintayin natin. Langanin. Meron. Ay, wala daw 1 kilometro. Ayan. Kaya ako dito. A few moments later. After ng mahabang lusong galing sa highest point sa Atok Benguet ay narating namin itong Amgalegway View Deck sa may Bugias. Guys, nakikita niyo ba yung plowing na yan? A few moments later. Pagkaraan ng ilang minuto ay nag-resume na kami sa aming pagpadyak. From Amgalegway View Deck ay dire-diretso kami hanggang marating namin ang Banggao, Bugias. Dito na kami inabot ng gabi, kaya naghanap na kami ng matutuluyan. At dito kami nag-stay sa RK's Garden Breeze Hotel and Restaurant. The next day. Good morning guys, dito ngayon sa Bugias at dito mag-i-start yung second day namin ng Baguio to Sagada bike ride. So kahapon natapos yung day 1 namin, tumakbo kami ng 88 kilometers. Tapos yung Sagada around 150 kilometers daw. So yung remaining kilometers ngayong araw namin titirahin. Dito kami nag-stay sa RH Garden Hotel. Yan, dito yan sa Bugias, sa Benguet. Check ng mga gamit kung may kulang. Kung makaset up. And guys, time check 5:33 na. So ride out na kami. Haba naman ito.
kilometers na tayong umahon ah. 4 kilometers na tayong umahon. Wala pa. Kaya pala walang nagbabike dito eh. Diyos mio, ahon pa rin. 5 kilometro na. Nakaka 5K na tayo? Oo. Simula dun sa ano, hotel. Simula dun ahon eh. And guys, ito narating na namin yung Mountain Province na Arc. So ang oras ngayon ay 6:23 AM. So after 5 kilometers na ahon simula dun sa hotel, ito narating namin to. So ngayon ang elevation ay nasa 2,010 meters above sea level. At ang temperature ngayon dito nasa 13 degrees Celsius. Guys, from Arco nung Mountain Province, hindi pa pala natatapos doon yung ahon. So ito, maahon pa ulit kami. And guys, medyo maulap saka mahamog dito ngayon sa Mountain Province. So dapat hindi ka hihinto pumadyak kasi giginawin ka. Kailangan tuloy-tuloy ang padyak para uminit yung katawan. Kaya para ako nagbe-bake. Puusok ang bibig ko. Yan guys, kanina may nakita kaming sign doon, no? Yung Sagada, nasa 56 kilometers pa simula dito. So good luck sa mga tuhod sa kahita namin. Then guys, andito na kami sa Bauco Mountain Province. At dito muna kami mag-aalmusal. So doon kami nang galing kanina. Kasi ito yung ano, padiretso pa ng Sagada. A few moments later. Guys, tapos na kami kumain. So adyak ulit. So tara, tara tayo ng Sagada. Parang trip ko rito mag-selfie guys, oh. Oh, tara. Ang ganda, oh. Ng peteng, oh. Yung pang sunflower, magkano pa sa atin? Ano? Habang hinihintay ko sila, ito, ni-enjoy ko yung view dito sa may Mountain Province. Nakahabol yung aso eh.
Yan guys, dito kami sa Sabangan. At yun, natatanaw ko na, yun. Yun yung ahunin pa namin, yung Sagada. Sa taas niyan. Dito kami sa Nakagang. So ito, dito kami nanggaling kanina sa may Sabangan. Tapos dito kami dadaan sa main road papunta ng Sagada. Guys, 10 o'clock na ng umaga, no? Binabaybay namin ngayon itong Halsema Highway puntang Sagada. Simula sa Halsema Highway ay kumaliwa kami sa Staunton Road. At dito na nga namin may experience ang napakahabang ahon papunta ng Sagada. "10 kilometers Sagada." 10 kilometers na lang. Puro ahon. 10 to? Oo. Dapat nyo dala pag maglo long ride kayo. Ayan, Hydrate. Susubok na yan. Pagka long ride, importante hydrated kayo. So ito, madaling makarecover pag meron ito. 6 kilometers na lang. Ito parang magsamat pala to ah. Ganun na yung samat? Ganun pala ang Sagada, no? Hindi naman. A few moments later. Panggulat na ahon. Oh, may aso pa. Ayan guys, 5 kilometers na lang sa Sagada. Kaso problema, puro ahon. Simula dun sa Halsema Highway, puro ahon. Hello guys, yan 12:20 na, so oras na para kumain. So dito kami manananghalian. Yan, yung bahay na nakabaliktad. Yan, kita nyo ba? Yan, inverted house. Okay. Kenil? Oo. Oo. Iba-iba. Yan guys, kain na na. A few moments later. Ano Yan to? guys, so, 144. tapos na kami kumain. Padyak ulit. Pajak na. 144 eh. Ito, mapadyak na ulit kami papunta sa Sagada proper. So katatapos lang namin kumain. Maahon ulit.
And guys, punta kami doon sa Sagada proper, no? Sa sentro ng ano, ng Sagada. And guys, ito, narating na namin yung Sagada town proper. Guys, narating namin sa Sagada, ano? Mga 1:30 PM na. Yun. So, kaya naman. So, hanap lang kami ngayon ng transient house na matutuluyan namin para mamaya. Pagkatapos mo magpa-register, tawag daw. Dito kayo magpaparegister kung pupunta kayo ng Sagada. And guys, so ito, nakakita na kami ng tutuluyan namin mamayang gabi. So ito, yung St. Joseph Rest House. So nakabook na rin kami rito, 3,000 per night. So tingnan natin kung ano yung itsura ng kwarto ron. Yung room namin, St. Francis 2. St. Francis 2. So, dito yun sa taas. Yung bike namin, inakyat namin dun. Kasya pa isa? Sige, kasya pa. Mamaya na natin pasok gabi. Yung akin dyan na lang. Kasya pa isa. Kay Kuya Mac, diretso eh. Oo. Yan o guys. Ito yung kwarto namin. Mamaya na natin pasok gabi kung matutulog tayo. Ang importante, ay, paano tayo? Please. O, kaninong bike to? Itatabi pa ata pagtulog. Naingit kayo eh! Naingit kayo Mac eh! Naingit sa akin eh! Murahin na mo. Marami na dyan. Ano maglalaro ka? Yung kanina maglalaro.
And guys, mababa muna kami doon. Ako maghahanap ako ng tsinelas. Tapos sila magpapabook para doon sa bus na sasakyan namin sa Sunday. And guys, ito, nakabili na ako tsinelas. Ay, nabili. Tsinelas? Chinela. Ayan, si Leo. Leo Tangkad. Oh, 60 yan. Good evening guys. Ngayon ay 6:30 na. So dito sa St. Joseph, meron silang restaurant. So dito kami mag-dinner. Ate, hanggang saan may kami rito? Nandito kami sa anong room natin? The next day. Campsite pa lang yan. Good morning po. Magkano po ang entrance? 56. Tapos meron po dito rice slices. If ever na gusto mo mag-exercise. Dito banda. Saan kami dadaan dito? Diyan po sa gitna. Opo. Opo. Pero lahat dito lang din ang balik. Opo. Okay. Guys, ayan, day 3 ng aming bike ride to Sagada. Ito, punta kami ng Kiltepan View. And guys, stay muna kami dito sa Kiltepan View. So, hintayin namin bumaba yung ulap. T-shirt. A few moments later.
Saan po magbabayad nung... Access po? Oo. Sa taas po, sir. Okay, enjoy your... And guys, on the way kami dun sa Hanging Coffee dito sa Sagada. I-package na natin. Nasa likuran ko. So pupuntahan pa namin yan, lalapitan pa namin. Yan ang gamit nung napansin nyo sa tukdasen, sa sumbad, sa taas niya. May nakahang doon na sandalan na lang po siya ng chair, upuan. Yan po ang gamit ng during the week, yung lamay niya is yung patay is nakaupo doon. Nakaupo pa siya. Fetal position. Yung tawag namin doon, sangadil. Nakaimiksi na yung ano. Para po pag ilagay doon sa maiksi na kabaong is madali siyang i-fold. Ang paniwala kasi nila noon, lumabas sila sa mundo in fetal position, babalik daw sila sa mundo in same position. Those are their belief. Kaya pati ang Yung liliit, unang no? panahon. Kaya po maliit. So those are not babies. So ibig sabihin po yan, ipinisto muna nila yung kabaong, tapos bubuhatin nila yung patay. Balot siya ng special tela na para sa mga patay lang yun. Parang mami, ganun. Hindi po mamis. Sa kabayan po, yun po ang mamis. Dito po is wala po mga skeleton po yun. Pero yung bubuhatin namin siya, siyempre fresh pa siya na may balat-balat pa yan. Siyempre, dyan magdidecompose. So ipepesto nila yung bangkay, bubuhatin namin yung patay. Tapos lahat ng makipaglibing din gustong i-grab yung patay kasi ang paniwala kasi nila noon, pag natuluan daw sila ng likido, is may swerte daw. Pero sa ngayon, hindi na swerte yun. Virus na siguro yun. Oo. Virus na yun. Siyempre, wala pa tayong ospital noon. Yung kasi paniwala nila noon. Ngayon po, wala nang naggagawa ng ganyan. Kasi pag maglagay pa tayo dyan ng fresh, tapos pupunta yung mga turista dito, mga ngamoy. Siyempre, sa taas naman yung mga ngamoy, pero mga ngamoy pa rin yan. November 1st, sa sementeryo, pupunta tayo doon, magdala ng kandila, flowers. Sa November 1st, dito hindi na kailangan. Basta party lang sila ng chicken sa kanilang bahay. Yun na po yun. Hindi na po kailangan pumunta dito dalawin. Hindi katulad sa sementeryo, dinadalaw natin. Sila daw ang dadalaw sa atin. Usapan yan Tapos yung mga tao, habang nilalamayan, pumupunta yung mga tao dito para maggawa ng scaffolding. Like mga bamboo, kahoy, para step, tali, rope. Para Pero po kuya, paano nila nilibigyan dyan? tama ko sinasabi ko, gumagawa sila ng scaffolding. Para po pasapasahan niya, ibig sabihin po, community po ang maglibing dyan, hindi lang dalawa, tatlo. Pasapasahan po yan. Okay. So isipin niyo po, hanggang doon, hanggang doon. So, ibig sabihin, madaming tao ang gumawa ng step yan. Kahoy. Parang ganito. Kahoy. So, scaffolding. Sa pag-hike namin, galing sa Hanging Coffin, papunta sa Underground River, ay nadaanan namin ang isang cabin. Dito sa cabin ay nagbebente sila at nagseserve ng coffee na galing mismo sa tanim nila dito. Sila ang namimitas ng bunga, naglilinis, at nagro-roast ng coffee para ibenta. A few moments later.
The next day. Good morning guys. Ito 6 o'clock ng umaga dito sa Sagada. So pupunta kami dun sa kakainan namin ng breakfast. So ito phone lang ang gamit ko kasi sa katangahan ko naiwan ko yung GoPro. So ito, tiyaga muna sa cellphone. And guys, after 30 minutes ito, umaahon pa rin kami. At ang temperature ngayon dito sa Sagada, nasa 15 degrees. Maganda mag-bike sa umaga rito para uminit yung katawan. A few moments later. Yan o, hello. Rico. Then we'll be like Ninja Bros. What are you doing there? Yan guys, dito na matatapos ang aming bike ride sa Sagada. From Baguio to Sagada. So babalik na kami ng Manila, pero hindi na kami magbabike kasi na-assess namin nung lumusong kami papunta rito mahirap. So kakain ulit ng 2 araw para makarating ng Baguio. Hindi pwede sa amin yun kasi mapapalo na kami ng misis namin. So magbabas kami, meron naman dito Coda Lines, yung terminal dito. Ang biyahe nun dito from Sagada to Manila. Tapos ang fare namin ay umabot 1,200 pesos. Ayun. So 1 o'clock yung biyahe, hintayin lang namin. So muli, maraming salamat sa panonood. At isang bike experience na naman ang na-share ko sa inyo. So thank you. At syempre, big shout out nga pala dun sa mga tumulong sa amin, nagbigay ng tip, ng recommendations kung saan kami tutuloy, saan kakain, saka yung mga nag-sponsor ng aming mga transient home. So shout out sa kanila, kay Sunny Densing ng IM si Aris, si June Valerio. Siyempre shoutout din sa aming mga kagrupo na bigay ng suporta, ang Team Marahas, Team SGP at ang Team Summit View Bikers.